Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatuloy ang fuel subsidy program ng pamahalaan para sa PUV drivers at operators. Kasunod ito ng muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Anteclaire Castro, may 2.5 billion pang budget para sa fuel subsidy na manggagaling sa 2025 Continuing Fund. Samantala, nilinaw naman ni Anteclaire na hindi na palalawigin pa ang pagpapatupad ng service One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Pitong libo isandaang isla, Luzon, Visayas at Mindanao. Iba't ibang tinig, Lain-laing mga pananaw. Lain-lain nga tinog. Magkadurot-dilain na panlantaw. iba't ibang balita, isang bansa. Lain-laing balita sa usa ka nasod. Lain-lain nga hambal, isa ka pungsod. Magkadurot-dilain nga balita sa bugos nga nasod. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Radyo natin. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Your radio. Radio Natin. Your favorite radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your favorite radio. Radio Natin. Manila Broadcasting Company. Hapato ng Bayan. Hapato ng Bayan. Hapato ng Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oras ngayong umaga, sumapit ang ika-alas 6:09 ng Hulyo 21, 2026. Hato ng Bayan. Araw ng Martes, ika-6 ng Safar, 1448 sa Hijra Calendar, at ito ang Hataw ng Bayan. Isang mapagpalang umaga, Cotabateños at Bangsamoro. Ito po ang radyo natin DXTC 95.9, Cotabato City, miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At ako po ang inyong lingkod, Broadcaster Roxy Giamad. Hato ng Bayan. At unang pambungad, ang balitang pandaigdigan o world news. Ukraine drones kumitil ng walang buhay sa Russia. Hato ng Bayan. Aabot sa 8 katao na ang nasawi sa drone strike ng Ukraine sa western Russia. Maraming katao rin ang nasugatan sa nasabing insidente. Ito ay sinabi ni Tambov Governor Evgeny Pervyshov na tinamaan ng drone ang warehouse sa Kotovsk. Mayroon namang 28 drones ng Ukraine ang naharang ng Russia. Patuloy naman ang nagpapagaling ang nasa 25 katao matapos magtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Hato ng Bayan. Isa pang balita, magnitude 7.4 na lindol niyanig ang Mexico. Hato ng Bayan. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang baybayin ng estado ng Chiapas sa Mexico, dahilan upang maglabas ng tsunami warning ang mga otoridad at maramdaman ang pagyanig sa Guatemala at El Salvador. Hato ng Bayan. Ayon sa United States Geological Survey or USGS, tumama ang lindol malapit sa bayan ng Puerto Madero sa lalim na humigit kumulang 10 kilometro. Hato
Kasunod ang naglabas ng US Tsunami Warning System ng babala na posibleng magkaroon ng tsunami waves sa mga baybayin na sa loob ng 300 kilometro mula sa epicenter ng lindol. Sa Guatemala City, napaulat na naramdaman ang lindol upang magmadaling lumikas ang ilang residente palabas ng kanilang mga tahanan. Ayon sa ulat, nagsagawa rin ng evacuation ang mga empleyado sa isang gusali ng pamahalaan bilang bahagi ng ipinatutupad na safety protocols. Naramdaman din ang pagyanig sa El Salvador nang may katamtamang lakas sa kabisera ng kanilang estado. Ngunit wala pang naitalang malaking pinsala o nasawi. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang isinasagawa ang assessment sa mga posibleng epekto ng lindol. ICC, hinikayat ang mga korte, bansa na protektahan at suportahan ang pag-iral ng international law. Ayon sa balita, hinikayat ng International Criminal Court or ICC ang lahat ng mga bansa at kani-kanilang mga korte na suportahan ang pagpapatupad at pagpapairal sa international law sa buong mundo. Ginawa ni ICC President Judge Tomoko Akane ang apela kasabay ng selebrasyon ng pagkakabuo ng Rome Statute. 28 taon na ang nakakalipas sa pagtutulungan ng mga bansa sa buong mundo. Ginawa ni ICC President Judge Tomoko Akane ang apela kasabay ng pagkakabuo ng Rome Statute at ayon kay Akane, ang ICC ang tanging permanent court na may kapangyarihang tuldukan ang impunity o kawalan ng pananagutan at habulin ang mga makapangyarihang leader na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Mula noong maitatag ang International Tribunal, aniya, nagawa na ng korte na tugunan ang mandato nito at patuloy nitong gagampanan ang misyon.
Naninindigan ng tribunal na hindi magkakaroon ng maayos na pagpapatupad ng international law kung walang independent judicial institution tulad ng ICC na walang takot na magbigay o magpatupad ng batas para sa pag-iral ng hustisya. Hot-hoto ng bayan! Ayon pa kay Judge Akane, ang patuloy na pag-iral ng ICC ay isang mahalagang pananggalang upang masigurong hindi nakakaligtas ang lider ng mga bansa o mga makapangyarihang individual mula sa kanilang pananagutan kapag nakagawa ng krimen tulad ng crimes against humanity. Dahil dito mahalagaan niyang mapanatili ang pagiging independent ng tribunal at malaya sa anumang impluwensyang politikal. Ng bayan! Maalala, ang bago nito ay nagpahayag si US President Donald Trump ng pagnanais na mabuwag na ang ICC at hinimok ang mga bansa na tumiwalag na sa naturang tribunal. Hoto ng bayan! Ayon pa kay Judge Tomoko Wakane, hindi lingid sa kaalaman ng ICC ang mga pag-atake laban dito sa mga nakalipas na araw. Hot-hoto ng bayan! Batid aniya ng korte ang pressure kapwa mula sa mga pag-atake at sa umano'y bumababang commitment ng mga bansa na panatilihin at ipatupad ang international law. Hoto ng bayan! Bagaman malaking hamon ito, aniya, mananatiling matatag ang ICC para tugunan ang naturang problema. Hoto ng bayan! Hot-hoto ng bayan! Hoto ng bayan! Isa pang balitang pandaigdigan, Jordan itinangging ipinasara ang paliparan at seaport sa Aqaba. Hoto ng bayan! Itinanggi ng pamahalaan ng Jordan itong linggo na nag-utos ito ng evacuation sa International Airport at Seaport sa Aqaba matapos sabihin ng Embahada ng Estados Unidos sa Amman
na in-evacuate ang naturang mga pasilidad dahil sa banta ng seguridad. Ayon kay Jordanian government spokesman Mohammad Al-Momani, walang inilabas na kautusan ang mga otoridad para i-evacuate ang mga pasahero at manggagawa sa Aqaba Airport at Seaport. Authorities have not issued any decisions to evacuate Aqaba Airport or the seaport, and both are operating normally. Pahayag ni Al-Momani sa Agence France Press or AFP. Dagdag pa niya, wala ring natukoy na anumang potential threats na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad. Nauna rito, sinabi din ng Embahada ng Amerika na ipinasara umano ng mga otoridad ang airport at seaport sa Aqaba, Jordan dahil sa isang unspecified threat. Gayunpaman, hindi nagbigay ang embahada ng karagdagang detalye tungkol sa naturang impormasyon. Samantala, sinabi ng militar ng Estados Unidos na 2 nitong sundalo ang nasawi at isa pa ang nawawala matapos ang isang pag-atake ng Iran sa Jordan noong makaraang Sabado. Kasunod nito, nagbabala ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na magbabayad ang Washington dahil sa umano'y pagpapalala nito sa sigalot matapos ang ikapitong sunod na gabi ng airstrikes ng Amerika. Isa munang mahalagang mga paalaala mga kaibigan. Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotahuato Institute of Technology Foundation Incorporated,
Tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kitpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kitpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Cacar, Cotabato City. Sa Kitpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Hot-Hoto ng Bayan! Hot-Hoto ng Bayan! Hi, I am Al Amani K. Untong. Listen to DXTC 95.9 Radio Natin FM, Cotabato City. Emerging technology through innovative marketing. Almia Digital Marketing Services. Your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Hello mga mamis! Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin
Hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Water refilling station ba ang hanap mo? Ang Cotabato Aqua Life Water Refilling Station ay higit na mabuti dahil mayroong itong malinis at nakakabuti sa ating katawan. Matatagpuan sa Santa Ana Street, Ruales Site, RH13, Cotabato City. Para sa karagdagang katanungan, tumawag sa kanilang contact number 0916-3574-888 o 421-2011. Cotabato Aqua Life Water Refilling Station. A quality life, a quality water. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Bay, siya kapan? Why, Bapa? Nana ko din. Bapa. Bagi ka ko sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangingili ko di ako pagkabate sa Quran kaya ko gede sa mapya nakiugo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan Bapa? Kaadin na katawang ko. Nambapatelunong ka na mapiyay ka-check upin. Kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong ka ito Bapa? Maya ba sa pagkambitiatan na mapakay at daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah na nalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nila 0966-024-6066. Kano email ad nila glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Song sponsorship brought to you by Virginia Crunchy Chicken Nuggets of Virginia Food Incorporated Crunchy Line. Hot-Hoto ng Bayan!
ng Bayan. Muli tayo ay nagbabalik. Isang magandang umaga muli sa mga bago lang po nakikinig ngayon sa ating radyo natin, DXTC 95.9, Cotabato City. Hataw ng Bayan. Ngayon naman ay tayo ay dadako sa balitang national o balitang Pilipinas. Hataw ng Bayan. Kaugnay pa rin ng tumatakbong impeachment trial ni VP Sara Duterte, Lacson nagbibilang na ng witness. Hataw ng Bayan. Iginiit ni Senator Panfilo Ping Lacson na lumampas na sa hangganan ang mga pag-atake sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano. At may mga impormante umano siyang handang magbigay ng ebidensya para makulong ang huli. Anya, my integrity is my first and last line of defense, and I will fight to defend it with all my might. Senator Cayetano has crossed the line by attacking it. Ani ni Lacson sa X na dating Twitter, dagdag pa niya, as of this morning, I'm still counting informants and witnesses willing to provide information and evidence to put him in his proper place. Dapayatas, Quezon City Jail. ng Bayan. Sa hiwalay na pahayag, binigyang diin ni Lacson na hindi siya abusado o tiwaling opisyal ng gobyerno. I've tasted power and I know how to handle power through personal experience. Hindi ako abusado at hindi ako korap na government official. Aniya. Sa isang Facebook Live nitong linggo ng hapon, sinabi ni Cayetano na hindi niya kino-question ang integridad ni Lacson kaugnay ng flood control probe, kundi ang mga taong sangkot dito. Aniya, hindi po ko ang nag-question ng integrity niya. Buong bayan ang nag-question. Marami pang ibang ebidensya na pwedeng sundin, ani ni Cayetano. Now, narito sa isang Facebook Live noong makaraang Sabado, kinu-question ni Cayetano ang statements of assets, liabilities, and net worth or ang SALN ni Lacson at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson. Hataw ng Bayan. Erwin Tulfo, kay Senator Lacson, di ba, ano yung actual? Parang dumoble yung kanyang SALN, aniya. Hataw ng Bayan. Itinanggi ni Lacson ang paratang at iginiit na lehitimo ang kanyang kinita mula sa pribadong negosyo. Aniya, tumaas lamang ang kanyang kita matapos siyang umalis sa serbisyo publiko, bagay na makikita sa kanyang income tax returns. Bilang tugon, pinaratangan ni Lacson si Cayetano na may bilyon-bilyong pisong budget insertions.
Unlike Senator Cayetano with 6.79 billion in budget insertions under the 2025 GAA, I have had no insertions, aka pork barrel, since I became a senator, and I do not receive any 25% kickback from slope protection and other infrastructure projects. Anya. Talagang mahanghang naman ang statement na ito. Isa pang balita mga kaibigan, matibag huhubaran assassin versus Pangulong Marcos. Inaasahan na magbibigay si National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag sa impeachment court ng mas detalyadong resulta ng investigasyon tungkol sa umano'y kinuhang assassin ni Vice President Sara Duterte para patayin si President Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ng testimonya ni Matibag ay iba kay NBI Senior Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na humawak ng authentication ng kontrobersyal na video at cybercrime investigation. Paliwanag pa ng abogado nasa testimonya ni Lotok na paulit-ulit na tinatanong ng depensa kung ano ang iba pang paraan na ginawa ng NBI para kilalanin ang sinasabing assassin na tinutukoy ni VP Duterte sa kanyang November 23, 2024 live stream. Ayon kay Tolosa, paulit-ulit ding ipinaliwanag ni Lotok na ang mga tanong na iyon ay wala sa saklaw ng investigasyon ng Cybercrime Division na mas angkop na sagutin ng mga unit ng intelihensya ng NBI. So dyan po papasok si NBI Director Melvin Matibag. Siya po ang makakapagbigay ng linaw tungkol sa masusing investigasyon na ginawa ng NBI patungkol dito sa mamamatay tao na kinausap ng Vice Presidente, giit pa ni Tolosa. Gayunman, binigyang diin ng pribadong tagausig ng Article 4 ng kaso ng prosecution tungkol sa umano'y matinding pagbabanta or grave threats ay hindi nakasalalay sa pagpapatunay kung tunay ngang may mamamatay tao o kung may aktual na planong pagpatay. Sinabi niya na ang sentro ng kasong impeachment ay ang umano'y hayagang pagbabanta ni Duterte na ayon sa prosecution ay sapat na upang maituring na isang impeachable offense. Yan ang mga balitang national or balitang Pilipinas na may kinalaman pa rin sa tumatakbong impeachment trial ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Dumako naman tayo para sa ating balitang lokal or local news.
ng Bayan. Samantala kami sa radyo natin DXTC 95.9 Cotabato City ay nagpapaabot ng aming pakikiramay inalilahi wa inna ilahi rajiun kay dating Maguindano Board Member at PDRRMO Head na Sharula Baby Boy Imam na pumanaw nung nakaraang linggo. Hataw ng Bayan. Bumuhos ang pakikiramay mula sa kaanak, kaibigan, katrabaho at mga nakakakilala kay dating 3 terms Maguindano Board Member at PDRRMO Head na Sharula Baby Boy Ambulodto Imam matapos ang kanyang biglaang pagpanaw. Kinilala si Baby Boy na bilang isang mabait, masayahin at napakadedikadong lingkod bayan na naglaan ng kanyang panahon sa paglilingkod sa lalawigan. Dahil dito, maraming mga kababayan natin na nagpaabot ng kanilang pakikiramay at panalangin para sa kanyang naiwang pamilya. Hataw ng Bayan. Samantala tayo dumakor naman sa isang napakagandang balita magmula sa Cotabato City Government or of course dito sa ating lalawigan. Isa pong napakagandang balita magmula sa City Government of Cotabato at pakikipagtulungan ng Aboitiz Cotabato Light. Tuloy-tuloy na po ang pagliwanag at pagkinang ng Cotabato City para sa lahat dahil tayo po ay mabibiyayaan ng humigit kumulang na 3,000 na LED lights para po sa atin lahat at inaasahang ito ay ikakabit bago matapos ang taon upang tugunan at malagyan ang lahat ng ating 37 or 37 barangays na meron po ang lalawigan ng Cotabato. Ng Bayan. Matatandaan na nung nakaraang taon, 20,025, napalitan na po ng LED lights ang mga poste ng ilaw sa buong kahabaan po ng Sinswat Avenue bilang pauna na po sa Project Sindao. Of course, sa pangunguna po yan ang ating pinakamamahal na mayor para sa lahat, Mayor Bruce Matabalaw Alhaj. Maraming salamat. Kaisa niyo po ang radyo natin 95.9 DXTC Cotabato City na lubos na nagpapasalamat para sa inyong walang kapagurang paglilingkod sa ating bayan at pagbabahagi ng mga serbisyo at kung ano pa mang infrastruktura para po sa ikabubuti at ikauunlad ng ating bayan. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. Hataw ng Bayan. Isa pang magandang balita na sisimulan na rin para sa lahat ng ating kababayan at sa lungsod din po ng Cotabato. Ayan,
May mga bagong hakbang para po sa mas maayos na daloy ng trapiko sa Cotabato City dahil magkakaroon na po tayo ng concrete barriers na ilalagay sa mga kalye at lansangan ng Cotabato City para mas maayos na ang daloy ng trapiko at para na rin sa kaligtasan ng lahat. Nakita naman po natin na maraming mga aksidente ang nagaganap sa hindi inaasahang pagkakataon at layunin ng proyektong ito na mas mapabuti ang daloy ng trapiko, maiwasan ang mga legal na U-turn at biglang paglipat ng lane, mapataas ang kaligtasan ng mga motorista at mga pedestrian at magkaroon ng mas maayos at disiplinadong paggamit ng ating mga lansangan. Dahil dito ay ipinapakiusap at inaasahan po ng inyong City Government of Cotabato ang inyong lubos na pag-uunawa at pakikipagtulungan habang isinasagawa ang proyektong ito. Magiging abala ito sa ngayon pero kakaunti lamang at iisin natin ang mas ligtas at maayos na biyahe. Dahil dyan, pinagpapasalamat po natin na yan po ay handog po sa serbisyo po ng ating pinakamamahal na mayor. Mayor para sa lahat, Bruce Matabalaw Alhaj. Maraming salamat po. Iba pang balita, ayan, humanda na tayo dahil sa pagtaas na naman ng ating gasoline or gasolina. So, maapektuhan na naman tayong lahat nito. Sa ngayon ay mahigit kumulang 10 piso ang itataas ng ating diesel at kerosene. Pagdating naman sa ating gasoline ay mahigit kumulang 4 to 5 pesos po. So, higpit. Sinturo naman po tayo mga kapatid, mga kaibigan, mga taga Cotabato City. Dahil di umano ito sa nag-aambang sigalit na naman na nangyayari ngayon between sa pagitan ng Iran at ng United States. Dahil dyan, konting tipid naman mga kaibigan. Ayan. So, yan po ang ating kumukompleto sa ating balitang pandaigdigan, balitang Pilipinas at balitang lokal. Antabayanan nyo po ang iba't ibang mga updates sa nagaganap po sa ating paligid. Ayan. So, dumako naman po tayo sa ating pa-shoutout, pabate at mga online comments. Ayan, ipagpaumanhin nyo po dahil wala po ako last week dahil ako po ay nagkasakit at alam naman natin na maulan din ang panahong yon. Kahapon ay maulan din kaya medyo nahigpitan ng aking paghahatid ng balita sa inyong lahat. Ako po ay umihingi ng paumanhin sa inyo. Ayan, so tao lang po tayo, talagang dumadaan tayo sa ganyan. Anyway, sa nalalabing minuto mga kaibigan, pa-shout out, maraming salamat kay Bay Umukulsum Midtimbang Waya. Ayan, magandang umaga sa iyo. Sana nandyan ka pa. And shout out daw po kay Datutong Waya watching from Purok Bayalabi, Barangay Dato Balabara na yan naman. Laging nakaantabay ito si Madam. Good morning din po. Magandang umaga. Assalamualaikum kay Aldin Manampen. Alhamdulillah. Sa aking kasama at very matyaga na si Ate Maya. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din by Sembay Adam. Ayan. Good morning. Watching from Takurong City. Ayan. Lodi din kita, madam, kasi kahit na naka-absent ako dahil hindi magandang aking pakiramdam, talagang nandyan ka pa din. God bless you din, madam. Alhamdulillah. Alright, ayan. So, ano pa ba? Ayan, inaanyayahan ko po kayo sa mga iba't ibang klase ng mga aktibidades na nagaganap. Una na po dyan, inaanyayahan ko po ang lahat
ang magaganap na po ang ating takbo para sa lahat by July 26. Ayan. So, meron po tayong fun run. Ayan, inihahandog po yan ng back games. Kasama po ang ating City Government of Cotabato bilang na din layunin sa pagtugon sa pagpapalakas at pangaalaga ng ating kalusugan. Magaganap po ang takbo para sa lahat. Ayan, meron pong fun run. Meron po tayong iba't ibang kategory na pasok po sa takbo para sa lahat. Nandyan po ang 32 km. So, malamang, ayan, na talagang magsa-start tayo ng maaga. Dahil mahaba-haba ito. Actually, ako po ang mag-host niyan. Abangan niyo po kami. Ayan, abangan niyo po kami. Magaganap po yan July 26. Meron po tayong 3 kategory na matutunghayan. Yan po ang 8-km run, 16-km run at 32-km run. So magsisimula po mga around 12 a.m. hanggang start po ng 32K. Paakyat na po yan sa taas. Ayan. So ito pa rin, I think if I'm not mistaken, ikatatlong taon na ito ng TPSL. Ayan. So, ito po ay bahagi rin po ng pagsiservisyo ng ating pinakamamahal na mayor para sa lahat, Mayor Bruce Montalbano. Kakibat po dyan ang back games. So, sa mga runners na nakapag-register na po, see you. That's gonna be on July 26. At bukod dyan, abangan nyo rin po ako dahil ako po mag-host ng TPSL. Abangan nyo rin po ako right after dyan naman sa bayan ng Sultan Kudarat, the Municipality of Sultan Kudarat. Kasama rin po ito sa pag-celebrate ng kanilang 79th founding anniversary. Of course, handog naman ni Honorable Mayor Dato Shamim Mastura. Isa po sa inaabangan na aktibidades dyan ay yung DSM Autocross Volume 2. Year 2 na po ito. Tagisan po ito ng mga magagaling sa autocross o yung pagpapatakbo ng mga sasakyan. Matutunghayan po yan by July 26 din po. Magsa-start po yan around 9 o'clock in the morning. Ayan, pa-shout out kay, of course, Boss Dato Love Taruyan. And of course, maraming salamat din po kay Momar Fares. Ayan, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng pagkakataon na makasali po sa aktibidades na yan na inihahandog po ng Municipality of Sultan Kudarat. So that's the Autocross, the DSM Autocross Competition 2026. Handog po ni Honorable Dato Shamim Birwar Mastura ang kanilang pinakamamahal na mayor. Ayan. So, abangan niyo po ako dyan dahil ako po mag-host niyan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. At, ayan. So, it's, oras, alas 7 o alas 7:02 ng umaga. Maraming salamat po sa mga naghintay po ngayong umaga at asahan natin, inshallah, maging okay na po ang panahon at maging okay na rin ako. Ayan, patawarin niyo po ako dahil hindi po ako nakapaglingkod bayan sa inyo almost last week because I'm really not feeling well. Alright, but nevertheless, inshallah, ayan, sa mga darating na araw, tayo po ay magsaservisyo pa rin bahagi po ng paglilingkod po ng radyo natin 95.9 DXTC FM Cotabato City. Ayan. So, ano pa po? Ayan, may hahabol pa ba sa atin pa shout out? Ayan. Yes, bukod dun sa dalawang activity, I am inviting everyone to please prepare yourselves dahil nalalapit na rin po ang ating BARM elections at ipinapahatid po ng isang ating kaibigan na si Sir Ray Canen, ayan, from District 3, na bumoto ng maayos, ayan. Intindihin dahil magiging challenging ito dahil ito po ang first na BARM elections. Ayan. Tayo po ay lumabas, bumoto sa lahat po na nakaregister. Yung mga hindi naman po nakaregister, magserbisyo na lang po tayo. Tulungan po tayo dapat mga kaibigan at mga kapatid dahil ito pong BARM elections na ito. Ito po ang first ever at magiging makasaysayan ito. Napakaganda na tayo po ay makipagtulungan lalo na po dito sa ating rehiyon. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakikiisa po ang lahat po ng programa ng media para po mapagtulungan natin ang mga nalalapit na mangyayari po kaugnay po ng first ever BARM election. Isa pong mensahe ito na ipinapahatid po ng aming estasyon. Kasama po dyan of course si Sir Ray Canen. Maraming salamat. Shout out to you Sir Ray Canen. Ayan, ng District
District 3. Ayan, makikilala niyo po yan siya. And magandang umaga sa iyo, si Zam Dishrad. Humabol ka pa ha. Pa-shout out. Barcelona family. Ayan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ano pa ba, mga kaibigan, tatandaan niyo po, lahat po na nangyayari sa ating paligid ay meron pong purpose yan. So we better take care of ourselves, our health, our body, our mind and soul to be prepared po sa lahat-lahat na mangyayari sa ating paligid. Maging handa, mapagmatsyag. Lagi pong tatandaan na napakahalaga po ng buhay, napakahalaga po ng bawat araw. Tayo po ay magpasalamat. And at yan na po ang ating nagbabagang balita para po sa ating hataw ng bayan. Huwag po natin kalimutan mag-like, follow and share ng aming Facebook page. Radyo natin DXTC 95.9 Cotabato City sa Facebook. Ayan. Huwag niyo po yung kakalimutan ha. And huwag niyo rin pong kakalimutan ang aking Facebook page dahil ako po ay naghahandog bilang singer-host po na dito po sa Cotabato Base. Ayan, Roxy Stars po, ROXEE Stars. Ako po ay isang singer-host at news anchor naman dito sa radyo natin. Ayan, maraming salamat Cotabato News at Bangsamoro. Muli po, inaanyayahan ko po kayong lahat na abangan ang hataw ng bayan mula Lunes hanggang Sabado mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ayan, at ito po ang nag-iisa at inyong lingkod, of course, broadcaster Roxy Giamad. Sa ngalan ng aming station manager, mga kasamahan dito sa radyo natin, DXTC 95.9 Cotabato City, wasalami sa mapagpalang umaga, Cotabato News. Hataw ng bayan.